'Di na ako nagulat dito sa relationship reveal ni Donalyn Bartolome at nito ni JM De Guzman. Kasi 'di ba ang tagal na rin nilang nagsasama tas mega sweet-sweet sila sa mga vlogs. Eh, talagang as a woman, you can predict na talagang there's something going on between the two of them. At eto na nga, at 1 year na daw sila. Eto na yung proof na kapagka halimbawang tahimik lang yung relasyon ninyo at, wala kayong pinagsasabihan lalo na ang publiko, eh, talagang yun pa yung nagwo-workout. I assume, yung mga tahimik na relasyon yung talaga yung masaya. Ganyan yung hindi niyo pinapanalandakan. Although ito si JM at saka si Donalyn, makikita mo sila sa kanilang mga vlogs, but wala silang confirmation from themselves mismo na talagang they're together. Pero the subtle revelation, kinonfirm na nila sa Instagram ang kanila talagang relasyon. So, 1 year na daw sila. So, ang picture na pinost nila ay from last year, nung nag-cosplay daw sila as Hercules and Megara. When I met him, Juan Miguel, on February 16, 2022, he made me a pinky promise to do a fun collab with him. Tawang-tawa ko kasi wala akong maalalang lalaki na kilala ko na nakikipag-pinky promise, as she recalls with amusement. Why did he have to make me a promise? I'll tell you next time. I delivered our pinky promise and all this happened. Initially daw, si Donalyn talagang iniisip na talagang magiging friends lang talaga, as in good friends. She relates nga na, I thought we were only going to be friends. I was almost certain if everybody knew in detail how I felt and everything that transpired, you'd feel the same. Pero daw may ibang plano daw talaga para sa kanilang dalawa. So while keeping their relationship under wraps, they have decided na it's time to take this relationship on a next level. Parang kasi matagal-tagal na din naman, 'di ba? Kasi 2022 when they started a collab together, then 2023 sila nagkaroon ng relationship. So probably mga a year after, dun sila nag-decide to be together. Sabi nila, during our exclusively dating phase, we assured each other promised rings linked to the first promise we made to each other. We trusted only one person for when the time comes, hiding from each other while, ano daw, ayaw niyong ayusin yung pagsusulat. So anyways, sa isang forum na kung saan ako nandoon, at forum ng mga marites ito, imagine, next level na talaga mga marites ngayon, may sarili ng forum. Sabi dito sa forum, parang tinitiis nila itong si Donalyn at itong si JM na toxic sa toxic daw at bagay daw silang dalawa. Mas na-recall ko nga ito si JM, meron siyang history na parang na-tsismis siya before na na nagte-take siya ng substance, 'no. Yun ang sabi, yun ang chika, ha. Naku, baka ma-Christopher Min tayo dito. Na kaya daw ito hiniwalayan ni Jessie Mendiola ay dahil nga daw sa paggagamit nito sa pagbibisyo niya, gano'n. At, nung time nga na nagkaroon ng relasyon ito si Jessie Mendiola at itong si JM De Guzman, na hindi natin mawari kung bakit siya dini-deny ni Jessie. Nung time na tinanong kung meron ba silang relasyon, kung may namamagitan ba sa kanilang dalawa, ay hindi maamin ni Jessie Mendiola na boyfriend niya ito, si JM. So parang kinakahiya niya. Pero si JM on the other hand, ay inamin sa publiko na girlfriend niya si Jessie Mendiola. So what's up with that, guys, 'di ba? Ako nung time na yun parang nabuwisit ako kay Jessie kasi pabebe, 'di ba? Parang ang arte mo, girl. Kasi nung time na yun parang siyempre yung lahat ng ano mo, empathy mo kay JM napupunta dahil the fact na dininay siya ng kanyang girlfriend. Siyempre awa mo, 'di ba, na arte naman 'tong babae na 'to, choosy pa, yung gano'n, yung dating. So, we don't know what's going on behind closed doors or kung ano ba talaga yung totoong storya kung bakit gano'n. Pero after that ay lumabas nga ang balita na meron nga daw, history or existing na paggamit sa illegal na kineme route. So
At ito naman, kaya nga din naging toxic itong si Donalyn Bartolome dahil palagi siyang may issue, 'no? Parang, she's just a vlogger, not just, hindi ko inano yung just, kasi 'di ba iba yung tsismis, 'di ba mas common ang tsismis sa mga artista, celebrity, yung mga araw-araw natin nakikita sa TV, pero celebrity na rin kasi talagang matutukoy itong vlogger, ang gulo ko lang kausap. So, anyways, etong si Donalyn pagka meron siyang tsismis or kapag meron siyang issue, talagang one time, big time. It means na mabigat talaga yung mga issues niya. Like for example, yung tungkol dun sa birthday niya, 'no, yung sa poverty poor na birthday niya, tapos yung tungkol dun sa lola niya, 'di ba? Palaging one time, big time yung mga nagiging issue sa kanya. So, kaya siguro din siya tinawag na toxic. But you can't help kasi kaya naman din nagiging toxic ang mga taong ito ay dahil din sa pagha-hype ng mga people around. Like for example, itong birthday niya na nag-birthday siya sa isang, kalye. So, yung tinatawag nilang poverty poor na birthday daw niya na alam naman natin na ano, mayaman si Donalyn, bakit kailangan niyang i-hype na dun siya nag-birthday sa kalye, sa kalsada, sa iskinita, 'di ba? Anong gusto niyang i-prove dun? Yung mga tao yung nagha-hype nun, nagbibigay ng kulay dun, 'di ba? Kaya siya nagiging trending, kaya siya nagiging problema, kaya siya nagiging issue. Now, ang justification kasi ni Donalyn dun sa time na yon is because nanggaling daw sila sa gano'n. Hindi daw sila mayaman. Marami ang nakapagpatunay na talagang likas na mayaman daw si Donalyn ever since pa. Since elementary, talagang dekotse daw eto si Donalyn 'pag hinahatid sa school. Tapos yung mommy niya is talagang matagal na nag-a-abroad, ganyan. Talagang may kaya daw talaga ang family ni Donalyn. So, it's not true daw na galing sila sa hirap. Tapos ito na nga, yung tungkol naman sa lola niya na tinapik ng isang vlogger. No, tapos nakabit doon ang pangalan ni Donalyn dahil nga siyempre sikat siya at, nabanggit ng lola na yon na apo nga daw niya si Donalyn. Pero kung sakali na hindi naman sikat si Donalyn at, may ganoong kaso na yung lola, naghihirap at humihingi ng tulong, hindi siguro 'to mase-sensationalize. Although yung mga netizen naman judge na, "Bakit 'di mo tulungan lola mo?" Ganyan. Pero hindi nila alam na si Donalyn pala ay matagal nang nagbibigay ng tulong sa kanyang lola, pero si lola daw ay may katigasan ng ulo. So, hindi ko na ikukuwento yung buong yun kasi sobrang haba nun, guys. I-search niyo na lang siya kung if in case hindi niyo 'to alam, i-search niyo na lang po eto sa YouTube. 'No, at, nagkademandahan pa nga at, apparently ay nanalo daw yung vlogger which is sabi nila hindi daw totoo na may nananalo dahil daw binasura daw ng korte yung kaso. So, thank you for joining me. I'll see you in my next vlog. Bye-bye.